Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman mga kababayan kung hindi matatalakay po natin yung inilabas na pahayag ng ABS-CBN kung saan eto daw pong ABS-CBN ay napuno na dito sa Hiwalayang Katniel mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung balitang lumalabas na hindi na nakapagtimpe etong si Ma'am Carla Estrada at naglabas na rin po ng pahayag na kung saan mga kababayan tuturuan na po ng leksyon ng pamilya ni Daniel Padilla yung mga nagpapakalat daw po ng fake news patungkol po dito sa Hiwalayang Katniel mga kababayan. At dito matatalakay din natin yung pangungulit sa kampo nitong si Catherine Bernardo patungkol po sa kanilang hiwalayan nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po etong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Ay mga kababayan, pasensya na kayo sa boses ko gaya ng sabi ko kahapon doon sa mga video na inilalabas po natin, hindi pa tayo full recovery. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo yung ating boses garalgal pa rin. Pero anyway mga kababayan, eto umpisahan na agad natin yung usapin patungkol po dito sa inilabas na statement ng ABS-CBN patungkol po mga kababayan dun sa Hiwalayang Katniel. Dahil sabi po dito mga kababayan, ito po yung source natin, Abante, una sa balita, entertainment. Sabi po dito, ABS-CBN binakbaka ng mga fake news sa Hiwalayang Catherine at saka daw po Daniel mga kababayan. So ibig sabihin, napuno na itong ABS-CBN at nakisali na rin, bumakbak na rin mga kababayan. So eto, basahin pa natin, eto daw. Ayan, umalma ang ABS-CBN at Talent Management Division nila sa Star Magic sa mga nagkakalat o mga nagpakalat ng fake news kaugnay ng Hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla mga kababayan. So ibig sabihin, hindi na nakatiis yung Star Magic at yung pamunuan po ng ABS-CBN dun sa mga nagpapakalat daw po ng fake news kaugnay daw po dito sa pagkakahiwalay nitong si Daniel Padilla at saka po nitong si Catherine Bernardo. So ngayon mga kababayan, ang nakikita kasi nating dahilan dito kung bakit bumakbak itong ABS-CBN at saka itong Star Magic, dahil alam naman natin na itong si Andrea mga kababayan ay isa rin po sa nasasakupa ng Star Magic mga kababayan or under din ng Star Magic etong si Andrea mga kababayan. At alam naman natin na etong si Andrea ay nadadawit po sa Hiwalayang Catherine at saka sa hiwalayan po nitong si Daniel Padilla. So ngayon mga kababayan, ang punto kasi dito, siguro ito yung tinutukoy ng ABS-CBN management at saka nitong Star Magic mga kababayan, yung pagpapakalat ng fake news kaugnay sa pagkakadawit or pagdadawit dito kay Andrea daw. Yun siguro mga kababayan yung tinutukoy nila. So anyway, basahin pa natin. Sabi pa dito, eto daw, sa official statement na inilabas nila ngayong Sabado ng gabi, sinabi nila na nirerespeto at nauunawaan ng ABS-CBN management at Star Magic ang naging desisyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na maghiwalay mga kababayan. So ibig sabihin, naiintindihan naman pala ng ABS-CBN kasi nga mga kababayan, hindi na kasi nila pwedeng ipilit. Hindi na nila pwedeng ipilit kung talagang ayaw na nung dalawa. Pero naniniwala pa rin tayo na someday, pag nagbago itong si Daniel Padilla, kung talagang nagkamali ito mga kababayan, sana magkabalikan pa silang dalawa. Siguro mga kababayan, kaya sila naghiwalay kasi nga sobra na etong si Daniel Padilla at hindi talaga nila panahon ngayon mga kababayan. Ganun po yun. Dumarating kasi din ang pagkakataon na kapag sobra na ang isang karelasyon or isang parte ng isang relationship mga kababayan, umaabot din kasi sa punto na nagkakasawaan hanggang sa nagkakahiwalay na mga kababayan. Pero dumarating din naman yung pagkakataon na nagkakabalikan at sana dumating yung pagkakataon na magkabalikan sila. Mapatawad ni Catherine itong si Daniel at magbago itong si Daniel kung may nagawa man talaga itong kasalanan. So anyway, pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, basahin pa natin, igalang natin ang mga pahayag nila at huwag nating dagdagan
bigyan ng ibang kahulugan o gawa ng kwento at fake news. Wala sa kanila ang nagbigay ng interview o bagong statement dahil nasabi nila na ang kanilang saloobin sa kanilang social media account. So ibig sabihin mga kababayan, wala pa daw inilalabas na mga pahayag etong Katniel bukod daw po dun sa mga statement na inilabas nila dun sa kanilang mga social media account like IG mga kababayan. Alam naman natin na etong si Katrin ay nagpost sa kanyang Instagram mga kababayan at eto naman pong si Daniel Padilla ganun din mga kababayan. So yun po yung sinasabi dito ng ABS-CBN kung ano daw po yung parang gustong ipahiwatig mga kababayan kung ano yung lumalabas na mga balita sa mga pahayagan wala na daw pong katotohanan yung parang ganon. Di umano na lang mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, eto daw ang hiling ng ABS-CBN. Hiling namin na galangin ng bawat isa sa kanila para makatulong sa kanilang paghilom at pag-move on. Mananatili ang taos-pusong suporta at pagmamahal ng ABS-CBN management at Star Magic kina Katrin at Daniel. Yan po yung sabi ng ABS-CBN. Sabi pa dito, eto daw. Nakarating naman sa abante na iniisa-isa na ng kampo ni Daniel ang mga naglalabasang fake news kung saan nakukote pa kung ano-ano ang kanyang ina na si Carla Estrada mga kababayan. Sabi pa dito, malamang na gumawa ng legal action si Carla sa mga naglalabasang mga maling pahayag na pinapalabas na sinabi raw niya. Sigaw naman ang karamihan sa mga fan ng Katniel, no to fake news. So ang nagsulat po nito si John Lalin mga kababayan. So alam naman natin na talagang mga kababayan, masakit pa rin sa mga fan ng Katniel yung nangyaring hiwalayan nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo. Pero wala po talaga tayong magagawa kung ano po yung mga lumalabas na issue mga kababayan talagang either na totoo or hindi. Nasa sa mga tao na lamang po yun kung paano nila paniniwalaan. So ngayon mga kababayan, eto daw po si Carla Estrada. Eto, basahin pa po natin yung kasunod na pahayag. Eto daw po si Carla Estrada mga kababayan. Sasampulan na daw po yung mga nagpapakalat ng fake news. So ibig sabihin, hindi na kinaya nitong si Ma'am Carla Estrada yung mga naglalabasa na pahayag patungkol po dun sa kanyang anak at saka dito kay Catherine Bernardo. Dahil kung matatandaan ninyo, itinanggi niya yung naging pahayag ni Sir Ojo Diaz at itinanggi din naman niya mga kababayan yung naging pahayag ni Nanay Christopher Min nung binuksan nila yung hiwalayan nitong si Catherine at saka nitong si Daniel. Pero ngayon mga kababayan, since lumabas na nga yung katotohanan, mas lalong na-trigger yung mga tao na paniwalaan na lang kung ano yung mga lumalabas. So ngayon, naglabas daw po ng statement itong si Ma'am Carla Estrada at may isinare pa na isang photo na kung saan parang gustong mag-take ng legal action dun sa mga nagpapakalat daw po ng fake news. So eto yan mga kababayan, basahin po natin. Sabi po dito, eto daw. Napuno na si Carla Estrada sa mga nagpapakalat ng fake news kaugnay sa hiwalayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ex nitong si Catherine Bernardo. Sabi pa dito, ayon sa TV House actress, wala siyang sinabing hindi cheater ang anak niyang si Daniel. Sa post ng sinita ni Carla dahil fake pala, nakakote ang sinabi di umano ng TV host na hindi perfect ang kanyang anak pero natuto naman ito sa kanyang pagkakamali. So kung matatandaan nyo mga kababayan, may mga naglilipa na talaga ng mga fake news. Mamaya babasahin natin yon. May mga naglilipa na talaga ng mga fake news at babanggitin natin yung page na nagpapakalat nun. So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lang talaga kung paniniwalaan nyo yon or hindi. Dahil kung titingnan po natin yung page na sinasabihang fake news, karamihan ng mga ipinopost ng mga kababayan ay talagang totoo at nangyari. Kaugnay nga dito sa mga binitawang salita nitong si Richie Rivero na ngayon mga kababayan, alam naman natin na kanino nangyayari yung mga ibinibintang dati sa kanya. Diba kay Andrea ngayon napapapunta't napapapahid yung mga ibinabato dati ng kampo ni Andrea dito kay Richie. So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lang yon, nasa sa mga tao na lang yon kung paano ninyo paniniwalaan or hindi yung mga lumalabas sa social media. So ngayon sabi pa dito, eto daw. Pinabuluan na nito ni Carla at mariing kinukundi na ang mga maling balita tungkol sa kanyang anak at maging sa kanya. Fake po ito. Wala akong ganitong post at hindi ako ang gumawa ng ganitong post, ani ni Carla. Sinabi ring iniisa-isa raw nilang imbestigahan ang mga account ng mga nagpapakalat ng fake news. Ito daw ang sabi ni Ma'am Carla Estrada mga kababayan. Amin na pong iniisa-isa ang mga accounts ng mga mapanirang tao na gumagawa nito, dagdag na sabi ng TV host actress. So eto mga kababayan, kung makikita nyo, wala naman nakalagay dyan na page. Pero kung pagbabasi, ito, Lay.
LHEI mga kababayan. Yan siguro kasi yan yung logo eh. Yan yung nagpakalat ng fake news. Kung tunay man hindi ito sinabi nitong si Ma'am Carla Estrada. Pero mga kababayan, alam din naman natin na itong si Ma'am Carla Estrada is maraming beses na rin po na nagkamali. Gawa nga mga kababayan, nung inilabas ni Sir OJ, inilabas na Nanay Christopher Min, sinabi niyang hindi totoo. Tapos nangyari, mga ilang araw yung nakakalipas, yun, sumabog na pala. So ngayon mga kababayan, ang masasabi ko naman dito, nakakay Ma'am Carla na yon, kung siya talaga ang nagsabi nito or nabitawan niya itong salitang ito or hindi mga kababayan, at kung fake news man ay itong lumalabas na balitang ito. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin, ang nakalagay dito, ayan, isinare pa nga ni Ma'am Carla Estrada, fake po ito, wala akong ganitong post at hindi ako ang gumagawa ng ganitong post. Amin na pong iniisa-isa ang mga accounts ng mapanirang tao na gumagawa ng mga ganito. Kasi nakalagay dito, hindi cheater ang anak ko. My son is not perfect but he's learning and growing. People make mistake. And it's crucial, yan yung sabi dyan, to understand the context and the effort he's putting into becoming a better person. So parang ang sinasabi dito, nagkamali talaga itong si Daniel at nakagawa nga mga kababayan ng isang malaking pagkakamali kay Catherine, kaya iniwan ni Catherine. Parang ganito yung pinapalabas dito. So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lamang po yun kung paniniwalaan ninyo or hindi yung mga lumalabas na balitang yon. Pero gaya nga po ng sabi ko kanina mga kababayan, since marami nga silang idininay noong mga panahon na hindi po pumuputok etong issue ng hiwalayan ng Katniel, talagang marami din beses na idininay nila yung mga inilalabas na balita ng mga batikang columnist. So ngayon, hindi natin masisisi or kahit ikaw na nanonood na maniwala or hindi dito sa mga balitang naglalabasan, dahil hindi pa nga gaanong klaro kung bakit naghiwalay etong si Catherine at saka itong si Daniel. Hanggang ngayon ang mga tao naghahanap pa rin ng sagot kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayang Daniel at saka Catherine mga kababayan. Hanggang ngayon nagtatanong pa rin na napakaraming tao, kaya wala pa rin talaga tayong matibay na basihan kung hindi ang makita at magbasa, magmasid sa mga paligid na naglalabasan na mga balita mga kababayan, katulad ditong mga pages at saka mga website mga kababayan, dahil dun lang tayo nagkakaroon ng idea kung bakit naghiwalay etong si Catherine at saka itong si Daniel, kasi nga wala pang inilalabas na balita. Basta ang nalaman lang natin, hiwalay na. Tapos. Yun lang yung nalaman natin mga kababayan. So anyway, basahin pa natin. Sabi pa dito, punta naman po tayo sa next topic natin. Kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa matinding banta ni Ma'am Carla Estrada dun sa mga nagpapakalat po ng fake news patungkol po sa kanya at patungkol po sa kanyang anak mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi po ninyo. So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. Etong balita na lumabas na kung saan mga kababayan, eto daw pong kampo ni Catherine kinukulit na magpasabog pa sa hiwalayan. Tindi nito. Napakatinding marites naman yung nangungulit dito sa kampo ni Catherine mga kababayan. Kasi kung tutusin talaga ako, kung tatanungin nyo, napakatindi ng pinagdadaanan ngayon ni Catherine. Dahil babae yan eh. Alam naman natin na ang babae pag nasakta, napakatindi, napakasakit mga kababayan. Sobrang mahirap makapag-move on, lalo na damandamaya ng mga kapamilya niya. So ngayon mga kababayan, medyo sariwa pa kung pagpalagay natin, naghiwalay sila ng August at ilang buwan pa lang yung nakakalipas, medyo sariwa pa rin kung tutuusin talaga, lalo na at etong si Daniel ay naiilink sa iba't ibang babae mga kababayan. So ngayon, napakatinding marites naman yung pumipilit sa pamilya Bernardo na magsalita pa, mag-expose patungkol po dun sa hiwalayan nitong si Catherine at saka nitong si Daniel. Kasi ang purpose siguro nun mga kababayan, ibao ng matindi etong si Daniel. Pero hindi natin kinakampihan na si Daniel. Sabi ko nga po sa inyo, pag mali yung ginawa, mali talaga. Pero eto talagang nakikita natin dito, talagang sobrang mali na ito. Napakatinding marites naman nun. So sabi po dito, basahin natin sa Abante una sa balita, kampo ni Catherine kinukulit na magpasabog pa sa hiwalayan. Grabe naman yon. So eto daw, basahin natin hanggang dito. Nakakaloka talaga ang mga marites at marisol. Aba, kahit inilagay na nga ni Catherine Bernardo sa kanyang post, I won't be entertaining question regarding this anymore. Yan yung sabi dyan. Na ang tinutukoy niya ay ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. May mga nangungulit pa pala na makakuha ng exclusive interview sa kapamilya actress. Siguro mga kababayan, yan yung mga mahirap pagsalita ng mga website.
Baka madali, baka ma-cyber libel tayo. So sabi pa dito, may mga nangungulit pa daw na mga ilan-ilan kay Catherine na ma-interview etong si Catherine at makapagbigay mga kababayan ng ng detalye dun sa nangyaring hiwalayan nila, kung sino nga ba may kasalanan, baka ganun yung mga tanong mga kababayan, kung talaga ba na nag-cheat at nagloko etong si DJ. Baka ganun kasi mga kababayan ang tanungan yan, pihado eh. So ngayon, ang nakakagulat dito, napakatindi naman, hindi makaget over yung iba. Talagang kailangan pilitin at pigain pa itong si Catherine para magsalita pa. Diba sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, actually pati sa mga taong malalapit kay Catherine, lalo na sa nanay niyang si Mami Min Bernardo, may mga nagtatanong pala kung may sasabihin pa ito. Pero may isang kilala nga kami na sinabihan daw ng nanay ni Catherine na kung ano yung pinost nila, yun na yun. So ibig sabihin mga kababayan, enough na, hanggang doon na lang talaga yon. So sabi pa dito, so mukhang wala nang pasabog na detalye na ilalabas pa si Catherine na naiintindihan naman namin dahil 11 years din naman ang pinagsamahan nila ni Daniel bilang magkasintahan. Ha? Kahit sino naman talaga mga kababayan, lalo na alam naman natin si Catherine, kita nyo pag ina-interview etong si Catherine Bernardo, talagang ang sinasabi niya mga kababayan, puro magagandang bagay patungkol po dito kay Daniel Padilla. Ano po, unlike dun sa interview ni Daniel Padilla na may kaunting something fishy about dun kay Sam, yung aso. Mga kababayan, na yun daw yung pinaka-loyal para sa kanya. Dahil kahit magkamali daw siya, tatanggapin pa rin siya nun. Pero kung mapapansin nyo sa mga interview nitong si Catherine mga kababayan, talagang halos napapansin natin at nakikita natin, puro yung mga sinasabi niya magagandang bagay patungkol kay Daniel Padilla. Ni minsan hindi natin nakita na inilaglag niya etong si Daniel Padilla mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, basahin pa natin, saka sa tipo naman talaga ni Catherine may klasiya at malayong magpuputa kaugnay ng mga isyong pinapalabas ng iba na tunay raw na dahilan ng hiwalayan nila ni Daniel. Actually, hiling din ng karamihan sa Katniel fans na sana patahimikin na rin sina Catherine at Daniel at baka magkaroon pa ng chance na magkabalikan ng dalawa. Ang best example nga nila ay sina Maha Salvador at Rambo Nunez na naghiwalay rin noong araw pero nagkabalikan at nauwi pa sa kasalan ang relasyon nila. Yun na! Hindi, ako din naman mga kababayan ko, ako tatanungin nyo, kasi wala din naman ako nakikitang ibang lalaki para kay Catherine kung hindi etong si Daniel. Wala din naman ako nakikitang ibang babae para kay Daniel kung hindi etong si Catherine mga kababayan. So ngayon, ang nakikita ko na lang dito kung magbabago, kung tunay man yung mga ibinabato laban kay Daniel at kung mababago ni Daniel yon, kung matututo siya mga kababayan na mag-stick sa isang babae, talagang siguro baka umabot din silang dalawa nitong si Catherine sa kasalan. Yun yung pinakamagandang parte kung sakasakaling mangyari. Diba mga kababayan, pero sa panahon ngayon, tulad nung mga nakaraang araw, napapansin natin na marami na agad na mga lumabas sa mga pahayagan na gustong ipareha agad dito kay Catherine at gustong ikapareha naman dito kay Daniel, aba. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, medyo sariwa pa itong hiwalayang Katniel. Kung ito man ay buwan at ngayon lang pumutok mga kababayan, medyo sariwa pa ito kung tutuusin. Wala pa talagang nakikita, lalo na yung fans ng Katniel, wala pa silang nakikita na ibang lalaking bagay kay Catherine kung hindi si Daniel, at wala pa din sila nakikitang ibang babaeng bagay kay Daniel kung hindi etong si Catherine mga kababayan. So anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi ninyo? Hingil po dito, dapat nga ba nabigyan ng privacy ng ibang mga pahayagan ng pamilya ni Catherine Bernardo at wag nang kulitin pa mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po yung masasabi po ninyo dyan. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Etong nangyaring post daw nitong si Catherine Bernardo mga kababayan, yung naglabas po siya ng pahayag at binigyang liwanag yung balita ng kanilang hiwalayan itong si Daniel Padilla. Umabot daw po sa 5 million likes. Ganon katindi, ganon kalakas ang Katniel fans. Biruin nyo mga kababayan, sabi dito, chapter close. Post ni Catherine Bernardo may mahigit 5 milyon na likes mga kababayan. Ganun po kalakas etong Katniel. Kaya nga sayang na sayang talaga yung community ng Katniel na nauwi lamang po mga kababayan sa isang malagim na hiwalayan. Ano po, biruin nyo 11 years
tapos nauwi sa isang malagim na hiwalayan, tapos itong si Daniel Padilla nasangkot pa sa iba't ibang mga issue. So ang source po natin yan, Abante, tunay na tabloidista. Ayan, so basahin po natin ang nilalaman. Sabi dito, pumalo na sa lagpas 5 milyong likes ang nahakot ng Instagram post ni Catherine Bernardo kung saan inanunsyo nito na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Biruin nyo kung gaano karami nakisimpatya dito kay Catherine Bernardo, lalo na't may mga naglalabasang issue pa. So kung titingnan po natin, ito basahin pa natin, naging usap-usapan na nasabing post ng aktres at ilang artista rin ang nagpaabot ng kanilang mensahe kay Catherine. Sa post ni Catherine, nilinaw nito na wala na sila ni Daniel. Chapter close. I hope this finally helps all of us moving forward. I won't be entertaining question regarding this anymore. Thank you for understanding. Yan po yung sabi dyan. So yan, kung makikita ninyo mga kababayan, talagang umabot nga ng 5.7 million. Baka nga ito nasa 6 na milyon na ngayon yung likes nitong post na ito. Pero kung titingnan talaga natin, talagang napakasakit, lalo na sa mga Katniel fans na talagang wala na itong si Daniel at saka po itong si Catherine mga kababayan. Pero sana magkaroon pa rin sila ng chance in the future. Ano po? So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Ito, hindi natin alam kung tunay to or kung ano to, kasi galing to sa Tipamor. Yan yung nagpo-post. Yan yung malimit na pages na mag-post mga kababayan ng mga patungkol sa hiwalayang Katniel, hiwalayang Andrea, Richie, at talagang marami din na nakakakita niyan. So anyway, sabi dito ni Joyce Nabia, yan yung nag-post, ikinay-credit natin sa kanya yan. Confirm, si Andrea nga. Ito daw yung sinabi ni Daniel Padilla mga kababayan. Andrea is not a fault in this situation. Wala daw kinalaman or hindi daw kasalanan ni Andrea yung ganitong sitwasyon. Sabi pa dito, this happened before I started dating her. Ito daw ay nagsimula bago pa lamang mag-start or mag-umpisa yung pakikipag-date niya dito kay Andrea, do sa babae. Kat and I have cooled off and broken up. It was not an act of cheating. We simply grow tired of each other. Yan yung nakalagay dyan. And in the end, we both feel out of love. Despite everything, I remain hopeful for our healing. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Carla Estrada continues to defend her son against a basher who is labeling him as a cheater. So eto mga kababayan yan. Kung makikita ninyo, yan yung nakalagay dyan. Andrea is not an fault in the situation. This happened before I started dating her. So wala daw kasalanan itong si Andrea dun sa ganong sitwasyon. Ito daw yung parang ang gusto sabihin dito, yung hiwalayan nila ni Catherine or yung issue ngayon mga kababayan, matagal na daw po yun. Bago pa lamang siya makipag-date dito kay Andrea. Ito, kung totoo man ito mga kababayan, grabe naman. So parang pinatunayan ni Daniel na talagang tunay yung ibinabatong issue patungkol sa kanya, sa kanila ni Andrea, na may relasyon nga silang dalawa mga kababayan. At alam naman natin na simulat sa pool pa lang napakalaki na ng paghanga nitong si Andrea dito kay Daniel mga kababayan. At ngayon nga, gaya nga ng sabi ni Sian Gasa, nung nalaman ni Andrea na hiwalay na itong si Daniel kay Ate Kat, doon na sumaplok. Doon na umintrada. So anyway mga kababayan, kayo pa ano pang opinion ninyo dyan? Naniniwala ba kayo dyan sa lumalabas na post na yan? Kasi itong Tipamor, yan yung malimit mag-post mga kababayan ng mga inilalabas patungkol sa hiwalayang Katniel at hiwalayang Richie at mga hiwalayang Sian Lim. Pero mga kababayan, ang opinion ko dyan, kung totoo man yan, parang pinatunayan na rin ni Daniel Padilla na talagang siya yung may malaking pagkakamali sa hiwalayan nila ni Catherine. At parang pinatunayan niya mga kababayan na talagang babaero nga siya. Kasi kung ano yung balita ni Sian Gasa, napakarami na nakakita nun, hindi talaga may aalis na paniwalaan din yon mga kababayan. Pero since lumalabas itong mga ganitong klase na binitawan daw ni Daniel Padilla na salita, talagang parang sa kanya talaga nang galing mga kababayan na naliling talaga siya dito kay Andrea. So parang ganun mga kababayan. Pero kayo po, ano pong opinion ninyo dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa balitang yan mga kababayan. So anyway, punta naman po tayo dito sa nakita po nating video na kung saan mga kababayan, sabi po dito sa Pilipinas, yan po yung pages mga kababayan na magkasama raw etong si DJ at saka itong si Blight na manood ng FIBA. Yan po yung sinasabi dyan. So ngayon,
ang komento ng mga tao dito, ang sinasabi ng mga tao, lalo na yung mga gumawa ng reaction, nagsama daw itong si Andrea ng mga kabarkada para hindi halata. Kasi kung makikita ninyo mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, nandito itong si Daniel Padilla, tapos nandito din itong si Blight. Anong meron? So ito i-play po natin mga kababayan para makita po ninyo. Ito 18 seconds lang pero para makita nyo lang. Wait lang, tanggalin na lang natin yung boses. Tapos medyo lakihan natin para kita ninyo. Yan. Kasi sinasabi dito, nagsama daw itong si Blight at saka itong si Daniel ng ibang kabarkada para hindi daw obvious, para hindi halata. At ito daw ay masasabi, nakahuli pero hindi kulong. Ito, play natin. Kaya kung makikita ninyo, ito si Andrea. Dumidikit siya dito sa isang lalaki mga kababayan. And then may mga kasama siyang kabarkada. Tapos itong si Daniel Padilla na doon sa likod. Ayan o, kung makikita ninyo, ito si Daniel Padilla. Ayan o, eto. Grabe no. Tapos etong si Blight mga kababayan, nando doon sa may unahan. Ito. Yan. Para nga mga kababayan na itong si Andrea, kung mapapansin ninyo, parang nai-link nga din siya sa lalaking ito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali mga kababayan. Pero isa lang yung maliwanag dito Kung makikita ninyo, ito si Blight, tapos kasama itong si Daniel Padilla. May mga kabarkada lang na kasama mga kababayan para hindi lang obvious. Pero kayo mga kababayan, nasa sa inyo po yan kung ano po yung opinion ninyo, hingil po dyan. Pero para sa akin mga kababayan, may kasama naman silang kabarkada, much better sana na masabing silang dalawa, kung silang dalawa lang talaga yung nandoon. Pero since may kasamang mga kabarkada, hindi pa kasi natin pwedeng masabi na may ginagawang hindi maganda. Lalo na mga kababayan at hindi naman natin nakita na magka-holding hands at hindi natin nakita na magka-lips to lips. Mahirap sabihin. Pero since ganito mga kababayan, marami nagpasa sa atin at sinasabi na huli daw ito pero hindi kulong, parang gano'n na nga. Pero kayo mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo. Hingil po diyan mga kababayan. Ano po, so anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. So ito pong sunod na topic na pag-uusapan po natin, ito po yung ibinalita ni Nanay Christopher Min sa Christopher Minute sa 1PH mga kababayan noong December 1, 2023. At dito po mga kababayan, ang kukuhanin lamang po natin na balita yung patungkol po kay Blight. Dahil ito daw pong si Blight ang pinaka naapektuhan at pinaka napupusok or nasusunog sa isyong hiwalayan ng Katniel mga kababayan. Ano po, pero bago po natin i-play yan, ikine-credit po natin yan mga kababayan sa 1PH, dito po sa Christopher Minute, kanila po yan, hindi po yan atin. Hihiramin lamang po natin at gagawan po natin ng reaction video. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po itong 1PH at saka po yung Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Min. Ano po, so anyway, i-play na po natin. Andrea Brillantes. Ito yung isa sa mga nasupok dito sa kwentong ito. Talagang kumbaga sa barbecue, wala ka ng pakikinabangan doon sa pinakakarne. Uling na lang ang matitikman mo. Ganun talaga ang nangyari kay Blight, ano. Pero ito kasi ay question mark pa rin hanggang ngayon. Dahil doon sa pagbibintang na ito ay may isang sektor naman na nagsasabi na gaano katotoo na ganito at ganyan. Nag-iipon din sila ng resibo at yung iba ay may naipon ng resibo na handang iba to naman laban kay Blight, di ba? Opo, ito ngayon aantayin natin kasi kanya-kanya silang pagkagather ng mga impormasyon kung paano natin ihahayag, kung paano nila ikikwento ang mga ganap na habang sila Katniel ay may relasyon pa. Doon ngayon papunta yun na, di ba? Kung paano nila sasalansanin yung kwento, kung paano papaniwalaan tayo ng tao ngayon. Naku, ayun ang nakakaloka kung paano ngayon nila isasabihin yan. Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba nag-post itong si Sian Gaza ng litrato ng dalawang tao sa isang elevator. Ngayon, yung post ni Sian Gazang yon, kinuha yon ng mga netizen. Hinanap nila yung sombrero ni Daniel Padilla at tugman-tugma nga. Tapos yung pantalo na suot ng babae doon, katulad na katulad ng pantalo ni Blight.
Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, talagang halos kaparehas na kaparehas. Kaya ngayon yung mga Katniel fan, dinurog ng matindi etong si Blight. Kasi nga kung matatandaan ninyo, di ba nag-live etong si Sian Gasa. Sinabi niya na nag-post lang siya ng isang picture ng isang tao sa elevator pero wala siyang nilagay na caption. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi na bobo ang mga tao sa panahong ito ngayon. Alam na nila yung kung ano yung ipinost mo, hahanapin at hahanapin nila yung proof para makalkal yon. At yun nga mga kababayan, nakakalkal ang mga netizen patungkol po sa post na yon. Napakatindi. Mamaya sa next live, sa next vlog natin, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Napakasakit sa puso ng mga linya ni Catherine na grabe, ramdam mo ang bawat linya, Tama. sabi ni Gaison. Totoo yan. Dan Clavesillas, wag na natin pakailaman si Sofia Andres. Kasi mga kababayan, kung tutusin talaga, kung titingnan talaga natin, ang pinaka nasakta ng matindi, ang pinaka naapektuhan ng matindi sa hiwalayang Katniel, etong si Catherine talaga mga kababayan. Dahil kung makikita nyo, napakahaba. Halos lahat inisa-isa niya yung pinagdaanan niya sa 11 years na relasyon nila nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Ganun po talaga, ramdam na ramdam mo. Kada sulat ng letra, talagang ramdam na ramdam mo yung sakit. Sobrang tindi. So anyway, pagpatuloy pa natin. Wag na yung mga nakikiangka sa tricycle, ano? Wag na muna yan. Yun muna ang driver at saka yung piloto na lang at saka yung konduktora ang pakialaman natin. Nay, it will showbiz history, big vindication to Nay Christie and OG Diaz, endgame. Sabi ng rampadorang reyna ng Sydney, Australia, na si Catherine Amos. Sabi ni Ching Bautista, hi Nay, for Katiel, breaking up is sad, but everything happens for a reason. Tama. That reason causes change. Sometimes it hurts, sometimes it's hard, but in the end, it's all for the best. Totoo yan. Ching Bautista Silverio. So ngayon mga kababayan, dito sa hiwalayang Katniel, ito talaga may dahilan nito. Kasi dito masusubukan kung gaano kalakas yung suporta ng taong bayan sa kanilang dalawa, na ngayon ay separation na mga kababayan. So ngayon, ang punto natin dito, mas lalong lalakas etong si Catherine. Dahil alam naman natin, nung sinubukang itambal etong si Catherine dito kay Alden mga kababayan, alam naman natin kung gaano kalakas noon. So ngayon, hindi lang natin alam kung etong si Daniel Padilla, pag itinambal sa iba, kung ito ay lalakas or hindi. Kung ito ay tama lang or sakto lang mga kababayan, parang ganon. So ngayon, itong si Catherine, napatunayan na kasi ito na itambal na kasi ito sa iba at nakita naman natin yung resulta. Talagang halos kita naman natin yung pelikula nila ni Alden na kumita din naman ng napakalaki mga kababayan. So ngayon, ang masasabi ko lang, itong si Catherine, mas lalakas ito. Ano po dito sa hiwalayang ito, mas titindi etong si Catherine mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. At bukod po kay Blight, kami pong dalawa ni OG Diaz ang nalagay po sa alanganin tungkol sa breakup na ito. Alam nyo naman po mga kapatid na kapag wala po akong resibo na hawak at hindi ko po kumpleto ang impormasyon, hindi po lalabas ang mga salita sa aking bibig. Ako po ay naglakas ng loob na sabihin dito sa CFM at sa SNN na hiwalay na po talaga sila ng matagal ng panahon. Hindi lang po kahapon, hindi lang po nung isang araw, hindi lang nung isang linggo. Dahil kumpleto po ako ng detalye. Uy! Pero, ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Yung mga pinakain... Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Diba, ang mga tao ngayon nagtatanong pa rin. Hinahanap pa rin yung sagot. Ano ang dahilan? Bakit biglaan na lang na sumuko itong si Catherine? Bakit hindi na nakayanan na patagalin pa yung relasyon nila nitong si Daniel Padilla? Ano ba talaga yung tunay na dahilan or pinakamalalim, pinakamalapit na dahilan or yung totoong dahilan ng hiwalayan nila? So ngayon, ang mga tao, lalo na yung Katniel fans, nagtatanong. So ngayon mga kababayan, hindi talaga natin maiiwasan na yung ibang mga Katniel fans maniwala sa mga naglipana na fake news. Dahil nagtatanong nga po sila, wala pang matibay na paliwanag kung bakit naghiwalay yung dalawa. So hindi po natin pwedeng isisi sa iba mga kababayan or hindi po natin pwedeng takutin
na sasampahan nyo ng legal action yung ibang mga nagpapakalat ng fake news patungkol sa hiwalayang ito, dahil nga kung ano yung nakikita ng mga tao ngayon, paniniwalaan po nila yon dahil naghahanap po sila ng sagot sa kanilang tanong, lalo na kung ikaw ay talagang loyal na tagahanga ng Katniel. Mga kababayan, ganun po yon. So hindi po natin pwedeng takutin kasi sinasabi ni Ma'am Carla Estrada na nagagawa sila ng legal action sa mga nagpapakalat ng fake news. Saglip na gawin nila yon, ang mas mabuti na lang nilang gawin, ganito na lang. Mga kababayan, linawin na lang nila kung ano ba yung tunay na dahilan ng hiwalayang Katniel. Ganun lang kasimple mga kababayan, at matitigil yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi mga kababayan, katulad nito, naglakas ng loob itong si Nanay Christopher May na sabihin yung katotohanan pero pinalabas na sinungaling. Nakalaunan ay napatunayan din naman na totoo pala. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao ngayon na maniwala talaga. So anyway, pagpatuloy pa natin. Salita po sa akin ng mga Katniel supporters, kaya ko pong tanggapin yan. Minsan isang panahon, ako po ay naging tagahanga rin. Alam ko kung gaano kasakit para sa kanila na ang mga iniidolo nilang artista ay nagkahiwalay. Tama! Totoo po yan, ipagluluksa po talaga. Pero sana man lang, naisip ni Carla Estrada na ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito, sa aking profesyon, ay kredibilidad. Hindi ko po ito tinrabaho ng magdamag lamang ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 1 dekada. 4 at 5 dekada ko po halos na pinagtrabahuhan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ano ang aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Eto, sa totoo lang mga kababayan, pahiya-pihado dito itong si Makagago. Diba sinabihan niya mga kababayan, etong si Nanay Christopher May na sinungaling daw. Ngayon, eto, napatunayan. Talagang pahiya dito itong si Makagago. Pagpatuloy pa natin. So, hindi ako humihingi ng anumang pagdidispensa mula kay Carla, kahit sa mga Katniel. Lawakan nyo lamang po ang inyong isip, puso, at paghusga sa mga bagay-bagay habang hindi pa po ninyo nalilinawan ang lahat ng mga pangyayari. Si OG Diaz, tinatakan nyo bilang isang, ako'y naging emosyonal Si OG Diaz po, tinatakan nyo bilang fake news peddler. Hindi nyo po kasi nakita kung sino si OG nung bago siya naging OG Diaz. Siya po ay isang batang nangarap na iahon ang kanyang pamilya. Hinarang ako sa gate ng GMA7. Humingi ng trabaho. Naaalala ko pa, nung tinuturuan ko pa lamang po siya sa Mariposa Publications na mag-proofread, na mag-edit, hanggang siya po'y natuto ng magsulat at maging editor. Naaalala ko po yung isang binatilyo na nakahiga sa ilalim ng stripping table. Ang unan po niya, mga kartulina ginagamit sa stripping. Grabe. Nagpupuyat, nagsisikap, matulungan lamang po ang kanyang pamilya. Ang tatay po ni OG Diaz ay isang taxi driver na hinold up at pinatay. Ang kanya pong ina ay nagtitinda lamang ng sako ng uling na tinitingi-tingi. Aaminin ko po, higit sa sarili ko, sensitibo po ako pagdating kay OG Diaz kasi hindi nyo nakita ang kanyang pagsisimula at kung paano niya binuo ang kanyang mga pangarap sa pagsisipag, pagsisikay, pero tinawag ninyong sinungaling ang ipinakakain sa kanyang pamilya ay paggagawa lamang ng mga inimbentong kwento katulad ko. Mahirap po ang trabaho namin. Hindi po madaling sungkitin ang pagtitiwala po ng taong bayan para ang mga balita namin ay paniwalaan. Gusto ko pong magpasalamat sa ilang bahagi ng Katniel supporters
na nagpalawak ng kanilang isip at hindi ng husga. Gusto ko pong pasalamatan ang mga kababayan natin na inipit, kinimkim muna ang kanilang paghusga para lamang po unawain ang mga kaganapan. Gusto ko pong pasalamatan ang mga tao sa likuran namin na nagtiwala, lalo na po ang mga boss namin dito Alright. sa 1PH at TV5. Nanay Christy, kumusta ka na? Sasabihin ni Ate Siena, Nanay, salamat, kasama ka pa rin namin. Sabi ni Sir Patrick Paes. Yung pong mga salita nyong ganyan, Sir MVP, maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal. At sa mga CFMers, sa mga SNNers, sa inyo pong lahat na hindi talaga kami iniwan ni Romel Chica at ni Wendell Alvarez at si OG Diaz sa gitna ng laban. Ang akin pong pagsaludo sa inyo, hindi po matatapos ang aking pasasalamat. Habang buhay ko pong itatago sa puso ko ang inyong pagmamahal at suporta. Kulang po ang maliit kong puso. Siguro mga kababayan, eto sa pagkakataong yon, 'di ba, hindi nga naging maganda sa pagitan ng TVJ Defender. 'Yun nangyari sa pagitan naman ni Sir OG Diaz. Dahil nga kung matatandaan nyo, alam natin si Sir OG Diaz, kaibigan ni Vice. So ngayon may mga ilang tirada siya kay Chairwoman Lala Soto, 'di ba? Kung matatandaan nyo nung panahon na 'yon, na hindi naman natin nagustuhan. Kaya tayo nakapagsalita ng against OG Diaz. Pero sabi ko nga sa inyo, sa panahong Katniel mga kababayan, baka doon, oo, siguro humihingi kami ng patawad kasi hindi namin nalawakan yung aming pag-aanalisa, yung aming pagpapaliwanag patungkol po doon mga kababayan kay Sir OG Diaz. Pero doon sa mga panahon kasi hindi rin naman natin masisisi or hindi nyo naman din kami masisisi dahil alam nyo naman kung gaano namin kamahal ang TBJ, ang Tito Vic and Joey. Talagang masakit din sa amin pagka binibira ang lalo na ang MTRCB mga kababayan. Dahil kung makikita ninyo, talagang solid na tagahanga kami noon. Maging etong si Nanay Christopher, may nasasaktan din kami kapag binibira. So ngayon sa parting yun mga kababayan, lalo na yung mga matatagal dito sa ating channel, nauunawaan nyo naman mga kababayan, ano po, kung ano yung hindi natin nagustuhan kay Sir OG Diaz. Pero dito sa Katniel mga kababayan, siguro dito mga kababayan, humihingi kami ng patawad kasi hindi namin nalawakan yung aming pangunawa. Kung napapanood ito ni Sir OG Diaz dito sa gantong Katniel, sa Katniel issue, humihingi kami ng patawad kasi hindi namin natingnan kung gaano kalalim yung sinasabi mo. Pero dun sa ibang issue, siguro baka hindi pa. Sa ngayon mga kababayan, ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin, alamanin ang pagtatawid ko ng utang na loob at pasasalamat sa inyo. CFMers, SNNers, mga kaibigan po nating mga vloggers na nakakaunawa sa aming trabaho, tanggapin niyo po ang taus-puso naming pasasalamat. Kay Carla Estrada, magkikita tayo isang araw. Ang liit ng ating mundo. Napakaliit. Iisa lang ang iniinugan natin. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Napakabait ng kapalaran sa akin. Alright. Sa dami ng aking pagkakamali sa buhay, pinatatawad ako ng kapalaran. Yung pagpapatawad sa akin ng mundo, yung pangunawa sa akin, ibibigay ko rin yun sa'yo. Ibibigay ko rin sa'yo. Maraming salamat po. Diyan lamang po muna kayo at magbabalik pa rin po, Romel, ang Christy for a minute. So kung makikita nyo mga kababayan, naging emotional etong si Nanay Christopher Min patungkol po dun sa balita ng Katniel. Dahil kung makikita nyo nga natataka na fake news peddler etong si Sir OG Diaz, tapos pinalabas pa na sinungaling etong si Nanay Christy. Alam naman natin mga kababayan, ano po, gaya nga ng sabi ko kanina, ang mga tao hanggang ngayon, kahit hanggang ngayon sa mga susunod na araw, naghahanap pa rin yan ng tanong. Lalo na yung mga Katniel fans, lalo na yung mga bata-bata, yung mga millennials, naghahanap pa rin yan ng sagot dun sa kanilang tanong, mga kababayan, na ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalayang Katniel? Sino nga ba ang third party? So ngayon mga kababayan, hindi natin masisisi yung katulad ni Nanay Christopher Min na kapag ka naglalabas ng expose tapos palalabasin na sinungaling, ay magiging emosyonal nga mga kababayan, lalo na pagka napatunayan na yung kanilang expose ay totoo pala. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman po sa sikat ng araw na hiwalay na talaga etong si Daniel at saka itong si Catherine. At ang hinihinalang third party ay etong si Andrea.
mga kababayan. Anyway, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po dito sa mga balitang tinalakay po natin at sa mga balitang ipinakita po natin or mga video na ginawan po natin ng reaction video. Naniniwala ba kayo mga kababayan dito sa kampo ni Ma'am Carla Estrada na saglip na pansinin po nila yung mga fake news ay ilabas na lamang po nila yung totoong dahilan ng hiwalayan ng Katniel para matigil na po yung paglalabas pa ng iba pang mga issue, mga kababayan, at para matigil na rin yung pagkakadawit ng iba pang mga pangalan. So anyway mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po diyan. At uulitin ko po, ito pong video na ginawan po natin ng reaction video, galing po yan sa 1PH sa Christopher Minute. Kanila po yan, hindi po yan atin, hiniram lamang po natin. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa 1PH, ayan, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel at subscribe nyo na rin po ang Showbiz Now na. Ano po, kay Nanay Christopher Minute po yun. So anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga hindi po nag-i-skip ng ating ads at lalo na sa mga nag-iiwan po ng inyong like at ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, ingat po kayo palagi. God bless po mga kababayan.